So, sir, siguro initial reaction, have you seen the interview of... Oo, nakita ko. Ito ka masabi ko siguro. Sa presinto at sa korte na nga siya magpaliwanag. Dami niya sinasabi na kesyo, nadamay lang siya. Siguro, ngayon na may kaso na siya at magapit na rin lumabas yung arrest warrant niya, sinabi mismo ng Pangulo natin yon. Sa korte na lang at sa presinto na lang siya magpaliwanag. Ang hindi ko lang maintindihan, naaawa siya sa pamilya niya, naaawa siya kung kani-kanino. Dapat maawa din siya doon sa mga taong biniktima nila. Yung mga taong binabaha sa Bulacan. Yung mga taong binabaha doon sa Davao Occidental. Na kailangan nung eskwelahan doon, tsaka nung mga bahay doon ng flood control. Pero wala silang ginawa. Ghost project completely, 2022 pa yun. Siguro maawa din siya sa mga taong yun. Saan niya kinuha yung mga pinambili niya ng Rolls Royce? Dahil trip lang niya, dahil maganda payong. Tapos ngayon sasabihin niya, wala siyang nadamay lang siya, wala siyang kinalaman. Yes, and the tears, are we saying, dapat ba the public shouldn't be swayed by these kinds of... Alam mo, lahat ng nahuhuli sa corruption, ganun din naman ginagawa eh. Kung maaalala nyo, sila Napoles nung time na yun, ganun din eh. So, masasabi ko lang, doon ka magpaliwanag sa korte. Pero matibay ang ebidensya namin, laban sa kanya, laban sa kanyang lahat. Napakatibay. At umpisa pa lang to, sabi nga ng Pangulo, umpisa pa lang to. Marami pang makakasuhan, marami pang makukulong. And sir, may mga nagsasabi no na siguro dahil backed into a foreigner na sila, even yung Angeline Remando, sir, parang voluntary custody na rin sa Pasig City Police. Yung isang executive ng St. Timothy. Sir, may mga nagsasabi na, yun nga, it's a strategy na to still kind of present themselves as state witness if ever, or to show they're cooperating with the probe. What do you think, sir? Hindi ako makakasalita tungkol dyan dahil yan ay trabaho ng ombudsman ng DOJ, ng mga prosecutor natin. Silang magdidesisyon dyan. Pero kung ako, tatanungin nyo personally, sa nakita kong ebidensya, they are one of the most guilty in this whole corruption scandal. At nakita naman natin. Nakita naman natin yan. So, pero decision yan at yan ay magiging assessment ng mga prosecutors natin. And sir, yun nga no, parang the disguise, parang isa siya sa mga unang napuntahan din ni Pangulo sa Bulacan, yung project nila doon na Ghost, and then apart pa doon sa Davao Occidental. Siguro po, can you remind us na lang din, ano ba yung nakita natin sa mga proyektong yun? How glaring was... Walang proyekto eh. Davao Occidental, walang proyekto doon. Yung nagtatrabaho doon, hinahabol lang nila. Pero 2022, bayad na sila. Bayad na sila ng 2022. Pero walang proyekto doon. Yung mga tao mismo nagsabi, kaya nga napamura ako doon sa galit ko eh. Kasi walang proyekto doon, pero kailangan ng mga tao doon yung flood control. Doon sila maawa sa mga taong yun. Dahil ninakaw nila yung perang yun. Sila at kung sino-sino pa ang nagnakaw ng perang yun. Pero sabi nga ng Pangulo, mahahanap natin lahat yan. Lahat ng involved sa lahat ng mga proyektong to, mananagot. Kahit sino pa sila. So dun sa interview daw niya yesterday, parang yung isa din sa mga sinasabi niya, kaya nasabi niya yung nadamay or something, yung mga inaano daw sa kanilang companies, tinatanggi niya na hindi naman sila ang owner, kumbaga, nung all of those companies. St. Timothy yung doon sa Davao Occidental eh. Sa Bulacan, St. Timothy din eh. Anong pinagsasabi niya hindi nila kumpanya? St. Timothy, siya mismo umamin, kumpanya niya yun eh. Di ba, inamin niya yun sa Blue Ribbon eh. Yan ang mga kumpanya namin. Yung ilang yan, St. Timothy, St. Gerard, Elite, Alpha Omega, etc. So, anong pinagsasabi nila na hindi sila yun? Yung nadamay, no? Parang Paano sila nadamay? Sila yung nakakontrata dun eh. Sila yung binayaran dun eh. Sila yung hindi gumawa ng project eh. And even the earlier interviews, sir, bago sila na-issue, yun nga, showing the cars, all the excess
ganyan. Sir, ano din po ba, parang, although wala pang court ruling, ganyan, investigahan pa, parang further proof din ba na yung mga red flags na it's not just the DPWH that's saying it, diba? Parang even the BIR has filed tax evasion cases against them. The SEC has revoked yung corporate registration ng their companies, and Bureau of Customs, yun nga, Auction yung mga- auction na yung mga... Sabi ng Pangulo, throw everything at them para managot sila and mabawi natin ang pera. And yun ang ginagawa natin. Kaya yun ang ginagawa ng BIR, yun ang ginagawa ng Customs, yun ang ginagawa ng PCC. Nakita nyo, renade na rin yung isang bahay ni Zaldico, ng PCC at ng NBI. So lahat ng pwedeng gawin ng gobyerno, gagawin natin para managot silang lahat at para mabawi natin ang pera ng kababayan natin. Saka nga sir, parang we're not just throwing cases na Mahina. hoping na Hindi. may mangyari. Pero Hindi. kasi they're finding kind And of may nangyayari na eh. Sabi nga ng Pangulo, umpisa pa lang to. May nangyayari na. Alam ko matagal, nakakainip talaga. Kahit ako, kahit ang Pangulo mismo naiinip. Pero, ano tayo eh, we are a society of laws eh. Di ba? Kung pwede kang tayong, ano na lang eh, kumuha na lang ng mga tao on the street eh, kung alam natin guilty, pero hindi ganun ang sistema natin eh. Di ba? Pero, nangyayari na ngayon. At umpisa pa lang to, tuloy-tuloy na yan. So yun sir, na parang for you personally, yung pagiging state witness or giving them a lesser punishment, parang ano yun, hindi kayo... Again, nasa ano na yan eh. Nasa proseso na yan. Pero, hindi pwede. Para sa akin, kung ako tatanungin mo as a, not just as DPWH Secretary, but also as a Filipino, they are one of the most guilty here, the Discayas. They are one of the most guilty here. And even yun Pero hindi ako magdidesisyon. and pati yung mga lumalabas nga sa Senate sir na parang kaya sila nakakakuha din ng maraming kontrata. Tsaka ang tagal na nang ginagawa nito. Di ba sinabi nga 2016? 2016. Ginagawa na nila to. So ang dami nilang dapat panagutan dito. Tapos sasabihin nila, nadamay lang sila. And yun din sir, yung parang sinabi nila na, kasi may mga congressman na humihingi, kaya ganyan. Pero, Then, sabi nga ng Pangulo, mananagot lahat ng dapat managot. Kaya nga ang ICI, ang DPWH, nag-refer na rin, nag-file na rin sa ombudsman ng mga charges against legislators. Di ba? Sabi ng Pangulo, kung saan tayo dadagin ng ebidensya, doon tayo pupunta. and it's not like they're losing business naman kasi na-afford pa rin yung mga cars, mga ganyan. Di ba? I mean, nakakasuka eh. Yung pinapakita nila, yung video na sinasabi mo nung tumatakbo sila sa Pasig. Tapos nagpa-video pa sila, pinapakita nila yung bahay nila, yung mga kotse nila. Nakakasuka eh. Ano yung gut reaction niyo, sir, when you watched the interview yesterday? Na may paiyak-iyak, umiiyak, ganyan, sinasabi mo. Natawa na nagagalit. Natawa ako, tapos nagagalit ako eh. Kasi nakita ko mismo eh. Nakausap ko yung mga taong winagang hiya nila eh. Nakita ko yung amounts ng mga ninakaw nila eh. Explain in court naman. Di ba? Presinto na lang, sa korte na lang sila magpaliwanag. Pero in the meantime, dahil non-bailable itong mga kasong to, kulungan kayo. Doon muna kayo. Hindi kayo pwedeng lumabas. Non-bailable to. At sinigurado namin na magakas ang ebidensya para hindi sila makakapiyansa dito. So since sir, din may mga nag-surrender na, yung mga nauna nating in-inspect na projects, mauna nating in-investigahan. Ngayon po ba yung DPWH, parang meron ng tinitingnan na bagong ibang area? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kami. With ICI, General Osrin, Undersecretary Bisnar, tuloy-tuloy sila. And tuloy-tuloy ang pag-refer namin. I think meron ulit kami i-refer this week. And then meron ulit next week. Tuloy-tuloy to.